Magandang araw sa ating lahat. Kamusta kayo dyan, no? Ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga nababasa natin na mga comment sa bawat post po natin. Marami pong nagsasabi na tayo daw po ay isang balimbing. Dahil noon, nakikita nila na grabe talaga ang suporta natin sa mga Duterte, lalong-lalo na po kay Digong. Ang tawag nga natin kay Digong ay Tatay Digong noon. Siyempre, si Sara Duterte, Sara lang ang tawag ko dyan. Kay unang-una, alam ko naman na mayor siya ng Davao, pakialam ko man sa kanya kasi hindi man siya mayor ng lugar na kung saan po ako nakatira. Hindi naman matunog ang pangalan niya maliban sa nanuntok siya ng sheriff, siguro sa isip ng mga sumusuporta sa kanya, tama. Okay? Now, pero yung ating pag-uusapan ay tungkol po sa salitang balimbing. We are talking about politics. Siyempre, ang reason kung bakit mo sinuportahan ng isang kandidato, kilala mo man siya o hindi, kung sino man yan na tarpulano o tarpulana, dahil naniniwala ka na maayos na klaseng leader yan. Okay, siyempre, binoto ko si Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, and that was year 2016. Halos nga na pupunta ako sa mga rally kung saan dito po sa Mindanao. Kaya lang, syempre, malayo. Kaya yung napuntahan ko lang is South Cotabato. Maulan pa during that time. Alalang-alala ko pa talaga yan, no? Nung nandoon kami sa Rizal Park. Diyan sa may Coronadal City. Now, to make it the story short, di ko man talaga siya gusto na maging Pangulo ni Rodrigo Roa Duterte kasi ang unang-una, ang choice ko talaga ay si Miriam Defensor Santiago. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, kaya lang, ang nangyari is may sakit. So para hindi lang po maano yung aking boto, binigay ko kay Rodrigo Roa Duterte. Now, pagdating naman kay Sara Duterte, binoto ko siya dahil siyempre loyalista ako, partner siya ni PBBM, regardless kung sa ano man yung napag-uusapan nila, basta dinala ko lang siya. Kasi kung hindi po siya naging partner ni PBBM sa politika, hindi ko man talaga siya bubutuhin kasi she is not my choice. Pero hindi ko question yung kanyang kakayahan. Balik tayo kay Rodrigo Duterte. Sa loob ng 6 na taon, for the information of everybody, hindi ko man alam kung relevant man tong aking sasabihin o hindi, sinuportahan ko ang kanyang kandidatura, sinuportahan ko din ang kanyang pagiging Pangulo. Siyempre, 2 taon lang at kalahati or almost 3 years. Nung kasagsagan ng extrajudicial killing, yung panguhuli sa mga adik, pagpatay, ganun-ganon, nawala na ako ng gana. Kaya unang-una, oo, suspect nyo na adik, pero bakit kailangan ito lang patayin? Yun lang yung akin. Wala na bang ibang choice? Wala na bang ibang policy? O ngayon, kaya napatay nyo yung mga adik na mga pinagsasabi ninyo, o hindi na tayo mag-away dyan. Ano nangyari? Kasi, ang polisiya ni Rodrigo Duterte that time, akala niya yun ang pinakamaganda, yun ang pinakamagaling. Hindi man tayo Pangulo, pero alam naman natin siguro kung ano naman siguro yung mga karapat-dapat na gawin. Hindi lang ibig sabihin na, okay, adik yan, pagpatayin nyo na yan. I-trigger nyo manlaban para at least kayo ng mga kapulisan may self-defense. Yun naman talaga, di ba, palagi. So, I withdraw my support. So, anong ikinagagalit ninyo kung mag-withdraw ako ng support kay Rodrigo Roa Duterte? Kaya isa lang naman ako. Milyon-milyon man ang mga butante ni Digong. Diba? I'm irrelevant. Ganun lang yun. I admit that. So, I decided not to support him. Pero hindi ko yan nag-vlog para awayin siya. Nanahimik ko iya. Diba? Hindi sa takot kay Rodrigo Duterte ako, pero dahil lamang sa respeto sa kanyang pagiging Pangulo, kay unang-una, ano magandang ang ginawa ko iya, kay unang-una, hindi man kuya loyalista ng mga Duterte. So kung sa tingin ni Rodrigo Duterte, nung during that time, ganun ang kanyang palisiya, hindi bahala siya. I didn't criticize him. Sabi ko sa isip ko, matapos man yung termino niya,
buboto na lang ako muli. Kaysa magyaw-yaw ako dyan sa social media na hindi ko naman talaga forte yung magyaw-yaw. Okay? Sa social media about politics before. Now, here comes naman kay Sara Duterte. Guys, wag niyong awayin. For example, I will not speak other people's situation. Ako lang. Ano gid ang inyong nga ginabagutbot? O ano ang inyong ikikinagagalit kung hindi ko suportahan si Sara Duterte? Kay unang-una, 32 million man ang butante ni Sara Duterte o i-minus nyo na ako dyan. Halimbawa, 32 million 999,000. Or for example, 33 million. O, hindi minus nyo ako dyan para magiging 32,999,000. Anong ginabagulbol nyo? Anong ikinagagalit nyo? Kaysa pilitin nyo kami na masuportahan si Sara Duterte, sa tingin namin na hindi siya qualified. Sir, grabe naman ang taas ng pamantayan mo. Aba, naturalmente, presidente po ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Ngayon, kung sa tingin niyo i-insist nyo talaga si Sara Duterte na maging Pangulo, bakit pati sa social media, messenger, ginagubat nyo ang mga tao? Pagbabantaan nyo, insultuhin nyo, yaw-yawin nyo, na as if akala nyo, yun ang pinakamagaling na strategiya para mapanalo si Sara sa 2028. Guys, pagdating sa politika, hindi po balimbing. Yung una sinuportahan mo, ngayon hindi na. Hindi po pakabiling-bingan yon. Pwede, mayroon din kaming pamantayan, katulad ko, mayroon din akong mga reason kung bakit hindi ko siya iboto. Maaring kapag sabihin ko, masasaktan kayo. Hanggang sa magdebate naman tayo na magiging ganyan-ganyan. Ang maganda, dapat i-market ninyo si Sara Duterte sa tao ng tama. Ipakilala nyo si Sara Duterte na, oops, mali yung actuation nyo, mali yung perception ninyo dahil si Sara Duterte magaling sa mga ganitong bagay. Bugo lang siya sa ganito, tanga lang siya sa ganito, sabi ng iilan, pero magaling po siya sa mga ganitong bagay. Dapat ganon. Ipaliwanag nyo ng maayos. Hindi na sulungin nyo kami no? Atakihin nyo kami sa mga messenger namin. Okay lang sana kung andyan sa mga post, pero pati yung mga messenger, nagbigay talaga kayo ng pagkakataon para sige, turisuko nyo talaga ang mga kurikunat namin dyan. Anong ikinagagalit ninyo? Anong tawag nyo sa amin na balimbing? Hindi ba pwedeng namulat lang kami at may kami sariling pamantayan kung sino po yung gusto namin iluklok? Kay majority win man. Ngayon, kay sigurado man kayo na maging Pangulo si Sara Duterte, ano pa ang dapat nating awayan? Wala, di ba? But you cannot stop us giving our unsolicited advice sa mga tao na kung saan doubted sa kakayahan niya. O di doon yun ang pag-aawayan natin, yun ang gawa natin ng paraan na yung mga doubtful sa kakayahan ni Sara Duterte, o lalong hindi maniwala sa kanya, o depende na sa inyo na yung mga doubtful maniwala sa kanya. Correct? Wait lang. Kaya masakit ang kamay ko, no? Kaya tanggalin ko muna tong ingron sa kamay ko. Ayan, kaya gina-ready ko talaga tong aking nail cutter kay na nail cutter ko to sa mga tinggil, sa mga palaaway. Huwag nyo akong iawayin. Okay lang sana kung sa mga comment section mang bash kayo, pero yung messenger talaga, may mga pugutan ninyo ako ng ulo, may mga ganito, ganyan. Mali po na mga bagay yan. Diba? We are talking about politics. Hindi man tayo kilala ng ating mga politiko na sinusuportahan. Kayo, kilala kayo ni Sara Duterte. Ako, kahit papano, hindi ako kilala ng Pangulo, pero at least kahit papano naman, pinapanood. Ganun lang ba? Kayo naman, hindi kayo kilala ng mga Duterte, pero siguro napapanood din kayo. O di kayo nagpapasalamat din sila sa suporta ninyo. Kayo na lang ang magsuporta. Huwag nyo na kaming pilitin. Kahit unang-una, Diyos ko, may sarili din kaming desisyon. Hangag.